Ano ba, Damian? Malayo pa ba tayo sa bahay ni Tata Andoy? Parang hindi ko na kayang pigilan pa. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ah! Konting tiis na lang, Lusing. Malapit na tayo. Hindi pwedeng dito ka manganak. Delikado. Pero panay na ang hilab ng tiyan ko, Damian. Halos hirap na akong ihakbang ang aking mga paa. Kung bakit kasi hindi mo na lang sinundo si Tata Andoy nang sa bahay na ako manganak? Alam mo namang hindi kita pwedeng iwang mag-isa sa bahay. Alam mo namang delikado dito sa baryo tuwing sumasapit ang gabi. Mabuti pa'y itigil mo na lang ang salita ng salita at baka makatawag pa sa pansin nila ang pagrereklamo mo. Kasalukuyang binabagtas ng mag-asawang Damian at Lusing ang mahaba at makahoy na daan patungo sa bahay ng kilalang albularyo at hilot na si Tata Andoy nang biglang sumulpot ang isang nilalang na may mabalahibong katawan at nagtataglay ng ulo ng isang baboy ramo. Pag sinuswerte ka nga naman, pagkain na ang lumalapit sa aswang na kumakalam ang tiyan. Diyos ko, Damian! May aswang! Yan na nga ba ang sinasabi ko? Hindi mo kasi maitikom ang bibig mo. Dito ka muna at kailangan ko lang patahimikin ang salot na ito. Pinaupo ni Damian sa gilid ng daan ang asawa at hinugot nito ang nakasukbit na itak sa kanyang baywang at buong tapang na hinarap ang nilalang ng dilim. Sinalubong ni Damian ang papalapit na aswang habang hawak ng mahigpit ang matalim niyang itak na kumikislap pa tuwing tinatamaan ng liwanag ng buwan. Matapang ka lalaki, pero hindi ka mananalo sa isang tulad kong nagtataglay ng itim na kapangyarihan. Nabigay pa ng Haring Diablo. Ang dami mong daldal! Akala mo hahayaan kitang saktan mo ang aking mag-ina? Dadaan ka muna sa butas ng karayom bago mo matikman ang sariwa naming dugo at laman. Oh, talaga? Pinapatawa mo naman ako. Pero sige, pagbibigyan ko ang kahibangan mo para naman pagpawisan ako bago ko wakwakin ang tiyan ng asawa mo at kainin ang malambot na laman ng iyong anak. Patakbong sumugod ng atake ang aswang na sinalubong naman iyon ni Damian. Nang magpang-abot sila ay agad na nagpakawala ng malakas na kalmot ang aswang gamit ang matatalas at matitigas nitong mga kuko. Ngunit hindi inaasahan ng aswang na kayang iwasan at salagin ni Damian ang kanyang mga atake. Nagulat din ito sa kakaibang lakas at liksi ni Damian. Paano mo nagagawang pantayan ang aking bilis at lakas? Hindi ka pang karaniwang lalaki. Yan ang hirap sa'yo. Masyado kang tiwala sa sarili mo bilang kampon ni Satanas. Barado siguro ang ilong mo at hindi mo naamoy ang tangan kong agimat. Muling nagpalitan ng atake ang dalawa at isang maling galaw ng aswang ang nagbigay kay Damian upang magawa niyang maitarak sa dibdib ng aswang ang kanyang itak. Nanlaki ang mata ng aswang at napatitig ito sa mga mata ni Damian. Ano, hindi mo inaasahan na ang gabing ito ay ang huling gabi mo sa mundong ito, ano? Nagkamali ka ng kinursonadang biktimahin. Uwi ka ni Damian at mabilis niyang hinugot sa dibdib ng aswang ang kanyang itak at buong lakas na itinaga iyon sa liig ng nilalang, dahilan upang humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Nagliyab ang katawan ng aswang at mabilis iyong naging abo na tinangay na lang ng hangin. Mabilis nang binalikan ni Damian si Lusing na noon ay hindi na maipinta ang muka sa sobrang sakit ng tiyan. Ilang sandali pa ang lumipas at narating din ng mag-asawa ang munting dampa ni Tata Andoy. Tata Andoy, si Damian ho ito. Manganganak na ho si Lusing. Hindi naman nagtagal at bumukas ang pinto ng dampa. Pasok sa loob! Madali ka! Ihiga mo sa papag ang asawa mo at magpainit ka ng tubig. Oho! Sa kalaliman ng gabi, kung saan tanging huni ng mga panggabing insekto na lamang ang maririnig na umaalingaw-ngaw sa paligid, ay isang iyak ng sanggol ang nagpatahimik sa mga insektong ayaw paawat sa kanilang pag-awit.
Damian, dalhin mo na dito ang pinainit mong tubig para malinisan ko na ang bata. Nagmamadali namang dinala ni Damian ang palangganang naglalaman ng maligamgam na tubig at ilang piraso ng malinis na lampin. Ano ho ang anak namin, Tata Andoy? Lalaki ang inyong anak, Damian. Isang malusog na batang lalaki. Mukhang gwapo ang batang ito paglaki. Tignan mo, mahahalata na ang tangos ng kanyang ilong. Kanino pa ho ba yan magmamana, kundi sa akin? Wow, ang lakas mong magbuhat ng bangko. Kung sa bagay, hawig mo siya. Ano ang balak mong ipangalan? Napag-usapan ho namin ni Lusing na Vicente ang ipapangalan namin sa anak naming lalaki, Tata Andoy. Akala ko isusunod mo sa pangalan mo. Ayaw ho ni Lusing. Alam niyo naman yan, mapamahiin. Masama daw ang nagjo-junior kapag panganay. Ay sos, kalokohan yan. Kung takda mo na talaga, ay wala ka nang magagawa. Siya nga pala, mabuti at walang humarang na aswang sa inyo. Meron ho, Tata Andoy. Ewan ko lang ho kung anong uri ng aswang yung humarang sa amin. Pero ayun, abo na lang siyang tinangay ng hangin. Akala niya siguro ay isang pipitsugin lang ang natiyempuhan niya. O siya, maayos na ang mag-ina mo. Magpahinga na rin tayo at masyado ng malalim ang gabi. Bukas ay isasabay ko na kayo at tutungo rin naman ako sa bayan. Oho, Tata Andoy. Marami hong salamat. Kinabukasan matapos mag-almusal ay inihatid na sila ni Tata Andoy. Marami hong salamat, Tata Andoy. Eto ho, pagpasensyahan niyo na ho ito. Ay wala yon. O siya, tutuloy na ako. O Lusing, huwag mong kalilimutan ang bilin ko ha, na maglagay ka ng asin sa tabi ng bata, lalo na kung wala sa bahay niyo si Damian. Alam mo naman ang mga halimaw pag gutom. Kahit umaga, ay sumasalisi ang mga yan. Oho, Tata Andoy, marami hong salamat. Agad na ring pumasok ng bahay ang mag-asawa nang makaalis na si Tata Andoy. Inihanda naman agad ni Damian ang papag na hihigaan ng kanyang mag-ina. Matapos yun ay nagluto na rin siya. Nang huli ng manok si Damian upang gawing tinola. Isang mainam na ulam para sa bagong panganak dahil bukod sa nagpapalakas ito ay nagbibigay din ng sustansyang sangkap sa gatas ng ina. O eto, kumain ka na at humigop ng sabaw habang mainit pa. Ako na muna ang titingin sa anak natin. Ano nga pala ang ipapangalan natin sa kanya? Diba sabi mo Vicente? Kaya yun ang ipapangalan natin sa kanya. Mabilis na lumipas ang taon at ngayon ay nasa 10 taong gulang na si Vicente o mas kilala sa kanilang baryo sa tawag na Enteng. Tay, aalis na naman kayo? Oo anak, kailangan ko kasing apurahing matapos ang inuuling ko sa bundok at malapit nang magtag-ulan. Ikaw na muna ang bahalang tumulong sa inay mo sa mga gawaing bahay. Huwag puro laro ang aatupagin mo ha at iwasan mong magpapaabot ng dilim sa lansangan kung ayaw mong maging pulutan ng mga aswang. Oho tay, siya nga ho pala. Nabalitaan niyo na bang patay na ang apo ni Cadencio? Yung apo niyang pilay? Opo, bali-balita ho, aswang ang pumatay. Ay, lintik talagang mga aswang yan. Uubusin yata ang tao dito sa San Quintin ah. Kaya ikaw, pag alam mong papalubog na ang araw, umuwi ka na. Opo, mag-iingat din po kayo sa bundok tay at huwag na rin kayong magpapagabi. Napangiti si Damian sa tinuran ng anak at hinaplos niya ito sa ulo. Matapos makumpleto ang mga gamit at baong pagkain ay umalis na ito. Habang abala sa pag-uuling si Damian, ay hindi niya napansin ang paglapit ng dalawang lalaki. Nagulat na lamang siya nang tapikin siya sa balikat ng isa sa mga ito, kaya mabilis ang kanyang pagpihit paharap sa likod. Nakakagulat naman kayo mga pare. Kanino ka nagpaalam para mag-uling sa lugar na ito ng gubat? Nagpaalam? Bakit? May nagmamay-ari na ba sa lugar na ito, maliban sa gobyerno? Huwag niyong sabihing taga-gobyerno kayo, dahil hindi niyo ako mapapaniwala. Wika ni Damian habang nagsasalitang nakikipagtitigan sa dalawang lalaking kaharap. Ngumisi naman ang isa habang seryosong nakatitig lamang sa kanya ang isa. Okay ka rin ano, prangka at matalim ang dila. Pero tama ka,
Hindi kami taga-gobyerno, pero teritoryo namin ang lugar na ito. At ang sino mang mapadpad sa aming teritoryo ay hindi na nakakalabas ng buhay. Sa narinig ay bahagyang umatras si Damian at mabilis niyang hinugot ang kanyang itak. Bahagya ring napaatras ang dalawang lalaki sa naging kilos ni Damian. Mga pare, ayaw ko ng gulo. Naghahanap buhay ako ng maayos dito. Kaya kung maaari lang sana, ay lubayan niyo ako. Amoy ko kayo. At kung magpipilit kayo sa binabalak niyo, ay binabalaan ko kayong huwag niyo nang ituloy. Dahil pagsisisihan niyo lang ang inyong gagawin. Nagkatingin na naman ang dalawang kaharap ni Damian. At sabay na nagpakawala ang mga ito ng malalakas na pagtawa. At sabay ding sumeryoso nang ibalik nila ang tingin kay Damian. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? O tinatakpan mo lang ang nararamdaman mong takot sa katawan? Ang mga katulad nyo ay hindi kayang itago ng pagbabalat kayo. Malinaw pa ang aking paningin at matalas pa ang aking pangamoy. Kasing talas ng hawak kong itak. Kaya kung ako sa inyo, ay umalis na kayo sa kagubatang ito. Pinapahanga mo kami sa pagtatapang-tapangan mo, lalaki. At bilib ako sa galing mong manakot. Pero pasensya ka na. Dahil ang aswang na kumakalam ang tiyan ay hindi mo basta lang matatakot. Sa pagwikang iyon ng lalaki, ay sabay na silang nagbago ng anyo. Bilang isang taong lobo, naglalaway ang mga itong nakatitig kay Damian at nakahanda na sila sa gagawing pag-atake. Ngunit bago pa sila makagalaw, ay animo dinaanan sila ng isang ipo-ipo na sa isang iglap ay bumagsak sa lupa ang putol-putol nilang mga katawan. Lintik naman talaga oh. Pagod na ako sa pag-uuling. Dadagdag pa kayo? Ay nako, madampot na nga lang ang mga piraso ng katawan ng mga aswang na ito at idagdag ko sa pagpapaapoy. Hindi antingero si Damian at hindi rin siya isang manunugis ng aswang. Ngunit may isang uri ng anting-anting siyang tangan na siyang nagbibigay sa kanya ng lakas at liksi ng pangangatawan. Isang agimat na ipinamana pa sa kanya ng ama niyang isang bantog na manggagamot sa Kabisayaan. Mas pinili ni Damian ang simpleng pamumuhay dahil ayaw niyang maging komplikado ang pagtatatag niya ng sariling pamilya. Hindi niya ipinagdadamot ang kanyang tulong, ngunit sa oras na nasa harap niya, ang taong inaatake ng aswang ay hindi niya ito pinababayaan. Inililihim din niya ito sa kanyang nag-iisang anak na si Enteng. Dahil hanggat maaari, ay ayaw niya na itong magmana sa anting-anting na nagpapasalin-salin sa kanilang pamilya. Sa pag-uwi ni Damian ay bit-bit nito ang 4 na sakong uling na kanyang inani upang ibenta sa bayan at ipambili ng mga pangunahing pangangailangan sa bahay. Inay! Inay! Nandito na po si tatay! Sigaw ni Enteng habang tumatakbong sinalubong ang ama. Nang marinig iyon ni Lusing, ay agad naman itong naghanda ng kape na paboritong inumin ni Damian sa tuwing siya ay dumadating mula sa maghapong pag-uuling. Nang maibaba ni Damian ang 4 na sako ng uling, ay agad niyang niyakap ang anak na masayang sumalubong sa kanya. Oh, kumusta ang maghapon niyo dito, ha Enteng? Ayos naman po itay. Tinulungan ko ho si inay sa mga gawaing bahay, tulad po ng bilin niyo. Sagot naman ni Enteng habang pinipisil ang malaki at matigas na muscle sa braso ng ama. Tay, sana po paglaki ko, maging tulad niyo rin ang katawan ko. Basta't huwag kang maging tamad sa mga gawain. Sigurado kung lalaki rin ng tulad ko ang iyong pangangatawan. Halika na, umakyat na tayo ng bahay at naghihintay na ang iyong inay. At baka lumamig na ang kaping inihanda niya sa akin. Habang humihigop ng mainit na kape si Damian, ay naikwento niya sa asawa ang nakaengkwentrong aswang sa gubat. Sobrang talamak na talaga dito sa baryo ang pagdami ng aswang, Lusing. Nag-aalala ako sa kaligtasan niyo ng ating anak. Ano kaya kung mangibang lugar na lang tayo, Damian? At saang lugar naman tayo lilipat na hindi pinamumugaran ng aswang? Kung tutungo tayo sa Luzon, wala naman tayong kilalang matutuluyan. Baka mas mapahamak pa tayo sa mga taong naninirahan doon. Ay, ano nga ba ang maganda nating gawin?
Hindi naman din kami pwedeng laging umasa na maipagtatanggol mo kami. Dahil kailangan mo rin maghanap buhay. Mamamatay naman tayo sa gutom kung lagi kang nakabantay sa amin. Basta't sumampalataya tayo sa Diyos at hindi niya tayo pababayaan. Uwi ka ni Damian at napahawak ito sa kanyang medalyon. Bagay na napansin naman ni Lusing. Ano nga pala ang balak mo sa iyong agimat? Talaga bang hindi mo yan ipapamana kay Enteng? Sa ngayon hindi ko pa alam. Pero mukhang kailangan ito ng ating anak Bahala na. Ngunit kung minsan ang tadhana ay sadyang mapaglaro, kung ano ang iyong plano ay parang inililihis ka nito sa iyong pinapangarap. Isang katotohanang sitwasyon sa buhay kung saan dadaan ang isang tao sa pagsubok. At kahit sino man ay hindi kayang pigilan ang nakatakdang kapalaran. Dahil gagawa at gagawa ito ng daan upang matupad ang itinakda ng may kapal. Isang hapon pauwi noon si Damian galing sa pag-uuling sa gubat at habang binabaybay niya ang masukal at makahoy na daan pauwi ay isang aswang ang namataan niyang nakaharang sa gitna ng daan. Matipuno ang pangangatawan ng nilalang at nagtataglay din ito ng maputi at mahabang buhok. Nakatayo lamang ito habang nakatingin sa kanya ng seryoso. Isang gabunan at mukhang ako talaga ang kanyang hinihintay. Bulong ni Damian sa sarili. Huminto siya sa paglalakad at ibinaba ang pasan niyang sako ng uling. Inupuan niya ang sako at nagkunwaring siya ay nagpahinga. Hinubad niya ang kanyang sombrero at ipinaypay iyon sa kanyang muka at pasimpleng tinitignan ang aswang sa kalayuan. May ilang minuto rin ang lumipas nang mag-umpisang humakbang palapit sa kanyang kinaroroonan ang gabunan. Mahahalata sa mukha nito ang gutom at galit dahil na rin sa naglalaway nitong bibig at matalim na mga titig kay Damian. Huminto ito sa may 2 dipang distansya kay Damian, sabay nagpakawala ng ngiting may masamang kahulugan. Isinuot ni Damian ang kanyang sombrero, sabay tumayo itong nakaharap sa aswang. Hindi siya kumilos ngunit nakahanda na ang kanyang kamay na anumang oras ay mabilis niyang huhugutin ang matalim niyang itak mula sa kaluban. Marahil alam mo na kung bakit ako naririto. Damian mag-uuling. Uwi ka ng gabunan na noon ay nakangising titig na titig kay Damian. Pasensya ka na kaibigan, pero hindi ko alam ang dahilan kung bakit ka naririto. At hindi rin ako manghuhula upang malaman ang iyong dahilan. Baka naman pwede mong sabihin sa akin para aking malaman. Tumawa ang gabunan at pinalagutok nito ang kanyang leeg. 2 sa aking kasamahan ang bigla na lamang naglaho sa kagubatang ito at isang tao lamang ang may kagagawan. Ikaw yun, Damian. Ikaw ang kumitil sa kanilang buhay at isa sa kanila ay ang aking anak. Yun bang 2 naghahari-harian sa kagubatang ito ang sinasabi mo? Yung mga sumita sa aking pag-uuling at balak akong patayin? Oo, ako nga ang pumatay sa kanila. Anak mo pala ang isa doon? Pasensya ka na. Masyado kasi silang mapusok. Pero kulang naman pala sa kakayahang ipagtanggol ang mga sarili. Lalong nainis ang gabunan sa isinagot ni Damian. Kumuyom ang mga kamao nito at nagngalit ang mga panga. Alam mo bang hindi ko mapapalampas ang ginawa mo? Buhay ang kinuha mo. Kaya buhay din ang kukunin ko sa'yo. Kilala ko ang uri mo at alam kong hindi ka napapapigil. Kaya tigilan na natin ang daldalan at umpisahan na natin ang dapat tapusing usapan sa pamamagitan ng labanan. Sinugod ni Damian ang gabunan. Habang tumatakbo siya ay hinugot niya ang kanyang itak. Ang gabunan naman ay nagbabago ng anyo habang sinasalubong si Damian. At sa kanilang salpukan ay umaalingaw-ngaw ang malalakas na sigaw at tunog ng nagbabangga ang itak at matitigas na kuko. Parehas silang maliksi at pareho silang malakas. Ngunit magkaiba sila kung mag-isip dahil si Damian ay gumagamit ng diskarte, samantalang ang gabunan ay puro lamang galit ang pinapairal. Sa muling pag-atake ng gabunan ay sinalubong ni Damian ng isang malakas na pagsipa sa paa ang gabunan. Dahilan upang mabali ang isa nitong binti at kasabay nun ay natumba ito at bumagsak sa lupa. Naging mabilis ang ginawang pagkilos ni Damian
at sinakal nito ang aswang na katunggali. Nang akma na niyang itatarak sa dibdib ng gabunan, ang kumikislap niyang itak ay isang palaso ang bigla na lamang bumaon sa kaliwang braso niya. Napaatras si Damian at napalingon sa direksyon na pinanggalingan ng palaso. Mula sa damuhan ay lumabas ang isa pang aswang na nagtatangan ng pana kung saan nanggaling ang palasong bumaon sa kanyang braso. Akala mo panalo ka na sa labanang ito? At akala mo ay lalakad akong mag-isa lang na hindi magsasama ng tauhan? Hindi ako Mangmang Damian. Alam kong nagtataglay ka ng agimat, kaya pinaghandaan ko ang tagpong ito. Ngumisi lang si Damian at hinugot ang palasong nakabaon sa kanyang braso. Buong akala ng mga nilalang ay mapapasuko na nila si Damian, ngunit napakabilis ng pangyayari na hindi nila inaasahan ang magiging atake ni Damian. Mabilis na ibinato ni Damian ang hawak niyang palaso patungo sa kasama ng gabunan at bumaon iyon sa pagitan ng mga mata nito, dahilan ng agaran nitong kamatayan. Nanlaki naman ang mga mata ng gabunang hindi makapaniwala sa pangyayari. Mas nag-alab ang galit ng gabunan at muling inatake si Damian. Ngunit ang liksi nito ay nabawasan dahil sa nabaling binti nito, kung kaya't naging pabor ito kay Damian upang magawa niyang mataga ang aswang sa muka. Paglapat ng itak ni Damian sa muka ng gabunan, ay napasigaw ito ng sobrang lakas, na naging dahilan upang mabulabog ang mga nakahapon at nagpapahingang mga ibon sa mga punong kahoy. Muling umamba ng pagtaga si Damian, ngunit bago niya pa mailapat ang kanyang itak, ay isang malakas na pagkalmot ang pinakawalan ng nilalang. Bumaon ang matutulis nitong kuko sa dibdib ni Damian na umabot hanggang sa tiyan nito. Bukod sa kalmot, ay nasundan pa iyon ng malakas na suntok na pinatama ng gabunan sa sikmura ni Damian. Sa lakas ng suntok na pinakawalan ng nilalang, ay bahagyang napaatras at napaluhod si Damian sa lupa. Ramdam niya ang kirot ng kanyang sugat at sa pag-angat ng kanyang ulo ay wala na sa kanyang harapan ang katunggaling aswang. Walang hiyang aswang yon? Nakaswerte pang makalmot ako bago tumakas. Traidor talaga ang mga walang hiyang nilalang. Di bale, may darating pang pagkakataon na magkakaharap kaming muli. Bulong ni Damian sa sarili habang dinadampot ang mga sako ng uling. Nang makarating siya ng bahay ay muling sumalubong si Enteng. Ngunit natigilan ang bata nang makita ang punit at dugo ang damit ng ama. At lalo pa itong natakot nang makita ang mahaba at may kalalimang sugat ng ama. Nay! Si Itay may malaking sugat! Nataranta naman si Lusing nang marinig ang isinigaw ng anak. Agad niyang iniwan ang paghuhugas ng kaldero at tumungo sa sala kung saan nakaupo ang mag-ama. Naabutan niyang hinuhubad ng asawa ang damit habang si Enteng ay nakatitig dito. Diyos ko, Damian! Anong nangyari sa'yo? Huminahon ka. Wala ito. Mababaw na sugat lamang. Anong mababaw lamang ang sinasabi mo? Ayan, at bukod sa malalim ang sugat mo, ay ang haba pa. Nag-aalalang turan ni Lusing na noon ay naglalakad patungo sa kusina upang kumuha ng maligamgam na tubig at tela na ipanglilinis sa sugat ng asawa. Enteng, okay ka lang ba anak? Huwag kang matakot at walang kwenta ang sugat na ito ni Itay. Hindi po ba lalabas ang puso at bituka nyo sa sugat nyo, Itay? Hindi anak. Napakababaw lang nito para lumabas ang puso at bituka ko. Sige na, magsandok ka na doon nang makapaghapunan na tayo pagkatapos linisin ito ng nanay mo. Agad namang tumalima si Enteng. Makaraan ang ilang araw ay hindi pa rin gumagaling ang sugat ni Damian. Mas tumitindi ang pagkirot nito at tila namamagana. Mainam siguro kung ipagamot na natin yan kay Tata Andoy. Mukhang hindi maganda ang lagay ng sugat mo, Damian. Uwi ka ni Lusing. Hindi naman tumanggi si Damian. Hindi na rin kasi siya mapakali at nag-aalala na rin sa kanyang sugat. Sige, magbihis ka na at pupunta tayong magpagamot. Hindi na rin kasi maganda ang pakiramdam ko, Lusing. Parang nanghihina ako. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Tara na, hindi na ako magpapalit ng damit.
Pumunta na tayo at baka hindi pa natin abutan si Tata Andoy. Alam mo namang maraming ginagamot ang matandang yon. Nagtungo nga sila kay Tata Andoy. Tinanong ni Tata Andoy si Damian kung napano ba ang kanyang sugat. Napalaban ho ako sa gubat, Tata Andoy. Pauwi na ako nang harangin ako ng isang gabunan. Kung hindi lang ako pinana ng kasama niyang aswang, ay naitumba ko na ang lintik na gabunan na yon. May galit na wika ni Damian. Sinuri ng matandang albularyo ang namamagang sugat ni Damian. Maya-maya lang ay pinahira ni Tata Andoy ng langis ng nyog ang isang dahon at pinainitan ito gamit ang apoy ng gasera. Matapos iyong uminit ay itinapal niya ang dahon sa sugat ni Damian. Aray ko, Tata Andoy, ano ho ba ang itinapal nyo? Bakit sobrang hapdi naman? Ano pa ba ang aasahan mong ilalagay ko, kundi dahon? O ayan, okay na yan. Pwede na kayong umuwi. Pupuntahan kita sa inyo bukas at ipapaalam ko sa iyo ang resulta ng gagawin kong pagtatawas sa iyo gamit ang duguan mong damit. Marami pong salamat, Tata Andoy. Lumipas ang maghapon at sumapit ang takip silim. Kasalukuyang sinusubuan ni Lusing ng lugaw si Damian na noon ay nanghihinang nakahiga sa higaan nang marinig nila ang pagtawag ni Tata Andoy. Enteng anak, pakibuksan mo nga ang pinto at papasukin mo sa loob si Tata Andoy. Opo inay, pupunta na po. Nagmamadaling tinungo ni Enteng ang pinto at binuksan ito. Ngunit sa pagbukas niya ay wala namang Tatay Andoy doon. Tanging ang malamig na hangin lamang ang sumalubong sa kanya. Nagpalingalinga pa si Enteng sa paligid ng kanilang bahay, ngunit ni Anino ng matandang manggagamot ay wala. Agad na niyang isinara ang pinto at tumakbo patungo sa kanilang silid. Nay! Nay! Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Nasaan si Tatay Andoy? Wala naman po si Tata Andoy sa labas, Nay. Ano? Paanong nangyari yun eh? Dinig na dinig namin ng tatay mo ang kanyang pagtawag. Pero wala po talagang tao sa labas, Nay. Ay nako, ang batang ito talaga. Sandaling at ako na nga lang ang pupunta. Huwag na Lusing. Isara mo na lang mabuti ang mga bintana at pinto. Maglagay ka rin ng asin. Hindi si Tatay Andoy ang narinig natin. Wika ni Damian sa nanghihinang boses. Anong ibig mo sabihin, Damian? Basta sundin mo na lang ang sinabi ko sa'yo at magmadali ka. Hindi na nagtanong pa si Lusing at sinunod na lamang ang sinabi ng asawa. Pinalapit naman ni Damian ang kanyang anak at hinubad nito ang medalyong nakakwintas sa kanya. Enteng, isuot mo ang kwintas na ito at kahit anong mangyari ay huwag na huwag mong aalisin sa katawan mo. Ano po ito, Tay? Sa akin na po ba ito? Oo anak, yan ang magiging kakambal mo at siya ang magliligtas sa iyo sa kapahamakan. Iingatan mo yan at tulad ng sinabi ko sa iyo, huwag na huwag mong huhubarin yan sa iyong katawan. Maliwanag ba? Opo, Tay. Pagbalik ni Lusing sa silid ay agad nitong napansin ang kwintas sa leeg ni Enteng. Damian, akala ko ba'y ayaw mong ipasa sa anak mo yan? Akala ko nga rin ay hindi ko ito ipapasa sa kanya, Lusing. Pero sadyang tadhana na talaga ang nag-uutos. Sa kalagayan kong ito ay hindi ko na kayo maipagtatanggol at si Enteng na lamang ang ating pag-asa. Napahawak naman si Enteng sa kwintas at tumingalang tumingin sa kanyang ina nang may pagtataka. Tanging ngiti lamang ang isinagot ni Lusing sa anak. Magtatanong pa sana ang paslit, ngunit bigla silang nagulat sa isang malakas na pagkalabog sa kanilang bubungan na naging dahilan pa upang bahagyang umalog ang kanilang kubo. Nay! Tay! Ano po yun? Aswang anak. Damian, huwag mo kaming takutin ng anak mo. Bahagyang napangiti si Damian sa reaksyon ng kanyang mag-ina. Huwag kayong mag-alala at hindi nila kayang pumasok dito sa loob ng bahay. Magpahinga na kayo at bukas ay pasyalan nyo si Tata Andoy. Tulad sa sinabi ni Damian, ay wala ngang aswang ang pumasok sa kanilang bahay. Kahit papaano ay maayos naman silang nakatulog. Pagsapit ng kinabukasan, ay inutusan ni Lusing si Enteng upang bisitahin si Tata Andoy. Makaraan ang halos 3 oras ay dumating na ang humahangos na si Enteng. Nay! Nay! Oh, bakit naman namumutla ka anak? Si Tata Andoy po, patay na. Ha? Opo, yun po ang sabi ng mga taong nakakita sa bangkay niya. Saka po ang bahay ni Tata Andoy ay sira-sira na rin po. Wasak ang pintuan at mga bintana. Diyos ko,
Ibig sabihin, multo na lamang ni Tata Andoy ang narinig namin kagabi? Saan nakaburol ang bangkay niya? Sabi po ng nakausap kong matanda ay nasa kapilya daw po. Mamaya ay pumasyal kayo ni Enteng. Dalawin niyo ang burol ni Tata Andoy. Paano ka? Wala kang kasama dito. Kaya ko ang sarili ko. Huwag kayong mag-alala. Alam kong dahil sa akin kaya pinaslang si Tata Andoy. Pero Damian, Huwag ka nang makulit, Lusing. Sundin mo na lang ang sinabi ko. Matapos maasikaso ni Lusing ang tanghalian at mapakain si Damian, ay nagtungo na ang mag-ina sa kapilya kung saan nakaburol ang matandang albularyo. Marami ang taong nadatnan nilang nakikiramay sa albularyong ilang dekada nilang pinagkakatiwalaan sa tuwing sila ay may mga karamdaman. magandang hapon po, Aling Sebia. Pagbati ni Lusing sa isang matandang babae na naroon ding nakikiramay sa patay. Magandang hapon naman sa iyo, Lusing. Mukhang hindi niyo yata kasama si Damian. May sakit ho si Damian. Hindi ho niya kayang pumunta dito. Nay, pwede po ba akong makipaglaro? Pagsingit ni Enteng. Sige, basta't huwag kang lalayo at maya-maya ay uuwi na rin tayo. Walang kasama ang tatay mo sa bahay. Opo, Nay. Mag-aalas 6 ng hapon nang lumapit si Enteng sa ina na noon ay kasalukuyang nasa kasarapan pa rin ng pakikipagkwentuhan. Bumulong ang bata kay Lusing at saka pa lamang nito napansin ang nag-aagaw ng liwanag at dilim. Agad na itong nagpaalam sa kausap at mabilis na silang umuwi. Sa kanilang paglalakad ay kapansin-pansin na wala ng tao silang nakakasalubong o nakakasabay man lang. Napakalinis noon ng kalsada. Tanging mga aso lamang ang kanilang nadadaanang naglalaro. Bakit po kaya napakatahimik, Nay? May aswang po kaya? Manahimik ka nga, Enteng. Ganitong natatakot na nga ako, magsasabi ka pa ng ganyan. Bilisan mo na lang ang maglakad nang makauwi na tayo at ang tatay mo hindi pa yung kumakain. Makalipas ang ilang minuto ay muling nagsalita si Enteng. Nay, bakit po umiinit ang kwintas na bigay ni Itay? Ano po bang klaseng kwintas ito? Ang hapdi po sa balat. Agad na sinilip ni Lusing ang kwintas sa loob ng damit ni Enteng at nakita niya itong bahagyang naglalabas ng liwanag. Napaantanda si Lusing at halos hilahin na nito ang anak sa bilis ng ginagawa niyang paglalakad. Halos kainin na ng dilim ang paligid at ang mga kuliglig ay panakanakanang humuhuni. Nang ilang dipa na lamang sila sa kanilang bahay, ay napansin na ng ginang ang mga sirang bintana at pinto ng kanilang tahanan. Napabitiw si Lusing sa pagkakahawak sa kamay ng anak at mabilis na itong tumakbo patungo sa kanilang kubo. Si Enteng naman ay kalmante lamang sa paglalakad hanggang sa marinig niya ang malakas na pagsigaw ng kanyang ina. Damian! Napatakbo na rin ang bata at inabutan nitong yakap ng ina ang kanyang ama na noon ay naliligo na sa sariling dugo habang ang mga bituka nito ay nagkalat at nakalaylay na sa papag na hinihigaan. Halos hindi maihakbang ni Enteng ang kanyang mga paa at hindi niya namalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha sa nasaksihang kalagayan ng ama. Hindi pa tapos ang lamay ni Tata Andoy ay pinaglalamayan na rin si Damian. Hindi naman makapaniwala ang mga tao sa sinapit ni Damian dahil nga alam nilang ito ay nagtataglay ng agimat. Kaya iisang tanong ang pinag-uusapan ng mga tao, kung papaanong napatay ng aswang si Damian. Tikom ang bibig ni Lusing sa kahit anong naririnig at pagtatanong ng kanilang mga kabaryo. Hindi na rin nagtagal ang burol ni Damian. Isinabay na ito sa libing ni Tata Andoy at magkatabi rin ang kanilang puntod. Mula nang mamatay ang tatay ni Enteng, ay napapansin ni Lusing ang pagiging tahimik ng anak, kaya hindi niya napigilang tanungin ito. Enteng, bakit tila tahimik ka yata? Bakit hindi ka makipaglaro sa mga kaibigan mo para malibang ka, anak? Naiisip ko po kasi ang mga aswang na pumatay kay Itay. Gusto ko pong maghiganti, Nay. Mga salbahe sila. Ang bait-bait ni Itay, tapos papatayin nila? Hindi po sila naawa. May sakit na nga po yung tao. Napabuntong hininga si Lusing at niyakap ng mahigpit ang anak habang panay ang pagtulo ng kanyang mga luha.
Sa pagkawala ni Damian ay napilitan silang kumayod upang mabuhay. Ipinagpatuloy nila ang pag-uuling na siyang tanging alam nilang mapagkukunan ng kabuhayan. Hindi sila sa bundok nagluluto ng uling. Nangangahoy na lamang sila at matyaga nilang hinihila ang matatabang sanga ng kahoy at sa likod bahay sila nagluluto ng uling. Isang araw ay mag-isang nagtungo si Enteng sa bukana ng gubat upang manguha ng kahoy nang makasalubong nito ang isang lalaki. Tumatakbo ito at duguan at may mga kalmot ng matatalas na kuko sa muka. Kuya, napano po kayo? Pagtatanong ni Enteng. Bata, tumakbo ka na. Paparating na ang mga aswang. Sila ang humahabol sa akin. Halika na. Huwag ka nang tumuloy dahil mamamatay ka lang. Nanlaki ang mga mata ni Enteng. Nang akma na rin sana siyang tatakbo, ay 2 aswang ang humarang sa kanilang daan. Akala mo makakatakas ka pa sa amin? Wow! May kasama ka pang bubuit. Ayos! Tiyak na magiging masaya ang tribo namin ngayong gabi. Agad na niyakap ng lalaki si Enteng, hindi upang protektahan ang bata, kundi gawing pansalag ito sa pag-atake ng mga aswang. Salbahe ka, kuya. Ikaw itong matanda, ikaw ang magtatago sa likod ko. Pasensya ka na bata, pero nais ko pang mabuhay. At sa palagay mo mabubuhay ka? Pag pinansalag mo ang kutong lupang yan, parehas kayong magiging hapunan namin. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay naramdaman na lang ni Enteng ang kusang pagkilos ng kanyang kamay. Anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko mapigilan ang aking kamay? Kusa nitong hinugot ang itak sa aking baywang. Uy bata, huwag kang magbiro ng ganyan. Lalo lang tayong mapapahamak sa ipinapakita mong paglaban sa kanila. Itigil mo yan. Kusa lang ho ito, kuya. Parang may nagpapagalaw sa kamay ko. Abat matapang ka bata. Nais mong lumaban? Ibigay mo sa akin ang itak mo para yan na rin ang gamitin kong pagkatay sa inyo. Kalmado at nakangising lumapit ang isang aswang. Ngunit nang akma na nitong kukunin kay Enteng ang itak, ay bigla na lamang tinaga ni Enteng ang kamay nito. Napasigaw ang aswang at napaatras ito, lalo na nang makita niyang naputol ang isa niyang kamay. Lintik kang bata ka! Pinutol mo ang kamay ko! Hindi ko po sinasadya. Kusang gumagalaw ang kamay ko. Uwi ka ni Enteng. Sira ba ang tuktok mong bata ka? Pwede bang kumilos ng kusa ang kamay mo kung hindi mo papakilusin? Kuya, atakihin na natin ang sabay ang mga ito. Sa akin ang batang yan at sisipsipin ko ang kanyang utak. Agad na ngang umatake ang magkapatid na aswang, ngunit bigla naman silang sinalubong ni Enteng. Napakaliksi nito at tila bihasang-bihasa na sa pakikipagdigma sa mga kampon ng dilim. Napanganga na lamang ang lalaking sugatan sa ginawang pakikipaglaban ni Enteng. Hanggang sa lumipas ang halos 2 minuto ay gutay-gutay na ang mga nilalang. Habol hininga naman si Enteng at bumagsak ito sa lupa na walang malay. Agad naman siyang dinaluhan ng lalaki. Binuhat nito ang bata at mabilis nang nagtungo sa baryo. Dahil sa hindi naman ito kilala ang mga magulang ni Enteng, ay nagpasya itong sa barangay niya dalhin. Ah, anong nangyari? Bakit duguan ka? At bakit walang malay ang batang ito? Anong ginawa mo sa kanya? Inatake ho kami ng aswang sa gubat, kapitan. At ang batang ito ang nagligtas sa akin. Napakahusay po niya at napakalakas. Ano? Teka nga't, parang kilala ko ang batang ito. Sabi ko na nga ba, anak ito ni Lusing. Taga saan ka ba, lalaki? Sa kabilang baryo ho, kapitan. Nangangaso ho ako nang bigla akong atakihin ng 2 aswang. At sa pagtakas ko ay nakasalubong ko ang batang ito. Ganun ba? Sige, umuwi ka na. At kami nang bahalang maghahatid dyan sa bata. Tiga rito yan at kilala ko ang kanyang magulang. Salamat ho, Kap. Sige ho, aalis na ho ako. Matapos makaalis ng lalaki, ay inihatid na rin nila kapitan si Enteng. Halos himatayin din si Lusing nang makita nitong karga ng isang tanod ang walang malay niyang anak. Huminahon ka, Lusing, at buhay ang iyong anak. Nawalan lang siya ng malay. Ano ho bang nangyari sa kanya, kapitan? Ipinaliwanag ng kapitan kung ano ang kwento ng lalaki sa kanila. Matapos maipasok sa bahay si Enteng,
ay nagpaalam na rin ang mga kawani ng barangay. Ilang sandali pa at nagkamalay na rin si Enteng. Agad itong nanghingi ng inuming tubig at nagkwento na rin ito sa ina. Doon ipinaliwanag ni Lusing ang isang lihim na ayaw sana nilang maisalin sa kanya at maging ang suot niyang medalyon ay ipinaliwanag na rin ni Lusing sa anak. Imbis na matakot ay natuwa si Enteng at sumilay sa labi nito ang isang ngiti. Umayos ka, Enteng. Alam ko ang iniisip mo. Napakabata mo pa, ha? Si inay naman, talagang napaka-advance mo talagang mag-isip. Ang balita ay may pakpak at ang lupa ay may tenga. Isang makatotohanang kasabihan na noon pa man ay umiiral. Kaya nagpasalin-salin sa baryo ang kwento sa kaganapang iyon sa buhay ni Enteng. Nabahala naman si Lusing nang malaman ang kumakalat na balita. May pag-aalala siyang baka lapitan ito ng tao at hingian ng tulong ang anak tuwing may sasalakayin ng aswang. Diyos ko po, napakabata pa po ni Enteng. Para mapasok sa ganitong sitwasyon, gabayan niyo po siya at huwag pababayaan. Ayaw kong matulad siya sa kanyang ama. Isang araw habang nakikipaglaro si Enteng sa kanyang mga kaibigan, ay bigla silang nakarinig ng malakas na pagsigaw ng isang babae. Tulong! Tulungan niyo kami! Ang anak ko, hindi na yata humihinga. Mabilis namang nagtakbuhan ang ilang kalalakihan na kasalukuyang nagkukwentuhan malapit lamang sa bahay ng babae. Maging ang mga batang naglalaro ay tumakbo na ring patungo sa bahay ng ginang na humihingi ng tulong. At isa si Enteng sa mga batang nagpunta upang makiosyoso. Nadatnan nilang namumutla ang bata at napakataas ng lagnat nito. Nakaw, Aling Tasing! Napakataas ho ng lagnat ng inyong anak. Kailangan siyang madala sa manggagamot. Kaninong manggagamot ko siya dadalhin? Wala na si Andoy. Sa kabilang baryo ho. Yung lolo ng kaibigan ko. Marunong ho yung manggamot. Pwede niyo ba akong samahan dalhin doon ang aking anak? Pakiusap. Wala hong problema, Aling Tasing. Mabilis namang tugon ng lalaki at binuhat na nito ang bata. Mabilis na silang nagtungo sa kabilang baryo sakay ng isang kariton na hila ng kalabaw ni Mang Doro. Nang makarating sila sa kabilang baryo, ay agad namang sinuri ng albularyo ang bata sa pamamagitan ng tradisyonal na pagtatawas. Ilang minuto lang ang lumipas ay napapailing ang matandang manggagamot na mahahalata ang takot sa mukha nito. Pasensya na, Tasing. Hindi ko kayang pagalingin ang iyong anak. Bakit ho, Tatang? Ano ho ba ang sakit ng aking anak? Wala siyang sakit, ngunit binabantayan siya ng isang nilalang at unti-unti siyang pinapahina hanggang sa kunin na niya ang buhay ng bata. Ano hong nilalang iyon, Tatang? Maligno ho ba? Isang aswang ang gabi-gabing dumadalaw sa bata. Bakit, Tasing? Wala ka bang nahahalata sa paligid ng inyong bahay tuwing gabi? Wala naman ho, pero maliban na lang ho sa isang asong itim na madalas kong mapansin sa tapat ng aming bahay, sa ilalim ng punong santol namin. Nakaupo lang iyon at nakatanaw kung saan ang silid naming mag-ina. Iyon ang aswang na naghahangad sa iyong anak. Kailangan nang mapuksa agad ang aswang na iyon dahil maaaring anumang oras ay kukunin na nito ang iyong anak. Diyos ko, hindi niyo ho ba maaaring itaboy o patayin ang aswang na iyon? Pasensya ka na. Limitado lamang sa panggagamot ang aking kakayahan. Kung may kilala kayong manunugis, ay yun ang lapitan niyo. Dahil sila ang nagtataglay ng mga agimat na kayang tapatan ang lakas ng ganitong uri ng nilalang ng dilim. Pasensya na kayo kung hanggang dito na lamang ang kaya kong itulong. Wala nang nagawa sina Aling Tasing kung di iuwi na lamang ang anak. Bakas sa mukha nito ang lungkot at takot. Habang nasa daan sila ay naalala ng lalaki si Enteng. Bakit hindi niyo subukang lapitan yung anak ni Lusing? Magaling daw yung makipaglaban sa aswang. Yun ho ang sabi ng isang tanod ni Kapitan. Pero napakabata pa noon. At isa pa, baka hindi yun payagan ni Lusing. Wala naman hong masama kung susubukan niyo. Malay niyo lang ho kung pagbigyan kayo. Imbis na dumiretso ng bahay, ay sa bahay nila Lusing nagtungo ang mga ito. Aling Lusing! Tao po! Aling Lusing!
Pagtawag ng lalaki. Nandyan na, sandali lang. Tugon ni Lusing na noon ay nagmamadaling papunta sa bintana. Sa kanyang pagdungaw ay nakita niya ang kariton kung saan nakasakay si Aling Tasing. Kalong ang nanghihina nitong anak. Bakit ho? Ano pong kailangan nila? Aling Lusing, naisa na kayong makausap ni Aling Tasing. Importante lang ho sana. Muling napatingin si Lusing kay na Aling Tasing. Ay, sandali lang ho at mananaog ako dyan. Nanaog ng bahay si Lusing at lumapit ito kay Aling Tasing. Ano bang maipaglilingkod ko sa iyo, Tasing? Lusing, ang anak ko ay nais daw kunin ng aswang. Si Enteng, nabalitaan namin ang kanyang ginawang pagpatay sa aswang. Baka maaari niyo naman kaming matulungan na iligtas niya ang aking anak. Pero Tasing, napakabata pa ng aking anak. Ayaw kong mapahamak si Enteng. Baka may iba pang maaari niyong lapitan. Lusing, nakikiusap ako. Alam naming namanan ni Enteng ang agimat ni Damian. Alam namin na ang agimat lamang na tangan ng iyong anak ang makakagapi sa aswang. Sana unawain niyo rin ako. Bilang ina, ayaw ko ring mapahamak ang aking nag-iisang anak. Alam kong alam mo na hindi kayang gapiin ng aswang si Enteng dahil sa malakas nitong anting-anting. Kaya nakikiusap ako sa iyo, Lusing. Natulungan mo kami. Alam kong nauunawaan mo ang aking nararamdaman bilang ina. Huwag mo naman sanang ipagkait ang tulong sa tulad namin. Nay, gusto ko po silang tulungan. Enteng, huwag kang mag-alala, inay. Alam kong ginagabayan ako ni Itay. At tama naman po ang sinabi nila na tanging ang anting-anting na ipinamana sa akin ni Itay ang may kakayahang talunin ang mga aswang. Kaya wag na ho kayong matakot at hindi po ako mapapahamak. At paano ka nakakasiguro? Kung ang iyong ama nga ay napahamak, ikaw pa kayang kabata-bata mo pa? Inay, maaatim mo ba na hayaan na lamang mawalan ng buhay ang isang batang walang kalaban-laban sa kampo ng kadiliman? Natatandaan niyo po ba ang sabi ni Itay? Na ayaw sana niyang ibigay sa akin ito, pero tadhana na ang nagpasya. Ibig sabihin, inay, pinili ako ng anting-anting upang magbigay ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya sige nanay, pumayag ka na. Saglit na napatulala si Lusing sa tinuran ng anak. Hindi kasi niya inaasahan ang sinabing iyon ni Enteng. Pakiwari ni Lusing ay hindi 10 taon lamang si Enteng sa mga sandaling iyon. Muli siyang napatingin kay Aling Tasing na noon ay walang tigil ang pagluha habang yakap ng mahigpit ang anak. Pasensya ka na, Tasing. Tulad mo ay natatakot din akong mawalan ng anak. Pero si Enteng na mismo ang nais kayong tulungan. Kaya hindi ko na ipagkakait ang tulong na hinihingi nyo. Salamat, Lusing. Salamat, Enteng. May ngiting wika ni Aling Tasing. Sige po, Aling Tasing. Umuwi na po kayo at ikalma na ang inyong sarili. Ako na po ang bahala sa aswang na yon. Salamat, Enteng. Umuwi na nga sina Aling Tasing. Baon ang pangako ng isang batang sisibol na tagapagligtas at tagapagpagaling ng sakit sa baryo San Quintin. Pagsapit ng takip silim ay naghanda na si Enteng. Sigurado ka ba sa desisyon mong yan, Enteng? Pwede ka pang umurong, anak. Inay, hindi po ako maaaring umurong. Hindi ko po pwedeng baliin ang aking pangako. Isang buhay po ang nangangailangan ng tulong ng agimat at kailangang gampanan ko po ang aking tungkulin na tulungan ang mga nangangailangan. Huwag ka nang mag-alala, inay, at pangako, uuwi po akong ligtas. Yaman rin lang na hindi ka napapipigil. Ay mag-iingat ka, anak. Mababaliw ako kung pati ikaw ay mawawala sa buhay ko. Hindi po mangyayari yun, inay. Ito na rin po ang pagkakataon ko para maipaghiganti ang Itay. At bago manaog ng bahay si Enteng, ay pinahiran pa nito ang luha ng nag-aalalang ina at niyakap ito ng mahigpit. Pangako, inay, babalik akong buo at humihinga. Nanaog na si Enteng ng bahay at tinungo ang bahay ni Aling Tasing. Baon ang tapang at layuning makapaghiganti sa mga aswang na kumitil sa buhay ng pinakamamahal niyang ama. Si Lusing naman ay sinimulang sindihan ang 2 kandila
sa harap ng kanilang altar. Lumuhod ito at nagsimulang manalangin para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa mga oras na iyon ay tahimik na ang paligid sa Baryo San Quintin. Tanging kuliglig at mahinang tunog ng radyo na lamang ang maririnig. Habang si Enteng ay naglalakad, nakahawak naman siya sa kanyang medalyon at nagdadasal. Maliban sa bata, ay wala ka nang makikitang tao sa labas. Ang mga taga San Quintin kasi ay iwas nang lumabas ng kanilang tahanan sa oras na lumatag na ang dilim ng gabi. Bago siya makarating sa bahay nila Aling Tasing, ay nakarinig siya ng ilang asong nagpapakawala ng nakakakilabot na pag-alulong. Isang tanda na ang mga ito ay nakakakita o nakakaramdam ng hindi pangkaraniwang elemento na tanging sa gabi lamang lumalabas at sumasalakay. Binilisan na ni Enteng ang kanyang mga hakbang at ilang minuto pa ang lumipas ay tanaw na niya ang isang nilalang na noon ay nasa itaas ng bubungan. Yun na ang bahay nila Aling Tasing at tama nga ang sabi ng albularyo sa kabilang baryo na aswang ang nagpapahirap sa anak ni Aling Tasing. Humanda ka dahil narito na ako. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyong pagpatay sa tatay ko at sa iba pang taong walang laban sa inyo. Bulong ni Enteng sa sarili habang tahimik at maingat siyang lumalapit sa bahay ni Aling Tasing. Kung ang isang antingero at manunugis ay may mga natatanging kakayahan, ay siyempre ganun din ang isang aswang. Kaya kahit anong ingat ni Enteng ay naramdaman pa rin siya ng aswang. Agad na napalingon ang nilalang sa kinaroroonan ng bata at ngumisi ito. Isang nakakatakot na ngisi dahil sa naglabasan ang naninilaw at nagtutulisang mga ngipin. Nasinabayan pa ng matalim na tingin ng namumula nitong mga mata. Dahil sa hindi ito ang unang pagkakataon na makakita si Enteng ng aswang, ay hindi na nagulat pa ang paslit sa pangit na itsura ng aswang. Huminto si Enteng sa paglapit at tahimik siyang nakipagtitigan sa nilalang. Habang ang aswang naman ay huminto sa pagkutkot sa pawid na bubong at dahan-dahan itong gumapang patungo sa pwesto ni Enteng. Tumalon ito pababa at animo pusa na bumagsak sa lupa. Hindi ko inaasahan ang iyong pagdating. Akala ko ay isa lamang ang aking madadali ngayong gabi. Pero mukhang swerte yata ako. At narito ka na para idagdag ko sa iyo uwi kong pagkain sa aming tribo. Salbahe kang aswang ka. Wala naman kaming kasalanan sa iyo, pero pinapatay niyo kaming mga tao. Hoy bata, dahil tulad niyo rin kaming kumakain ng karne. Ang kaibahan lang namin ay karne ng tao ang aming paborito. Hindi tulad niyo, karne ng baboy ang madalas niyong lantakan. Hindi kami ginawa ng Diyos para lamang gawin niyong pagkain. Marami ang nasasaktan sa tuwing pinapatay niyo ang mahal namin sa buhay. Kaya dapat sa inyo ay mamatay din dahil wala kang kwentang nilalang. Puro kasamaan lang ang ginagawa niyo. At bakit? Kayong mga tao ba ay tunay na mabubuti? Hoy bata, marami sa inyong mga tao ang masasama. Hindi man kayo kumakain ng tao, pero marami sa inyo ang pumapatay rin ng kapwa nyo. Palibhasa, bata ka pa. Kaya wala ka pang alam sa tunay na kaganapan sa iyong kapaligiran. Wala akong alam sa sinasabi mo. Basta ang alam ko, mga salot kayo. Pumapatay kayo ng tao. Paglaki mo ay mauunawaan mo ang sinasabi ko. Kaso hindi ka na nga pala aabot sa ganun dahil tatapusin na kita. Biglang umatake kay Enteng ang nilalang. Ngunit mabilis si Enteng. Hindi man siya sanay sa labanan, ay animo ito isang bihasang mandirigma kung gumalaw. Hinayaan lamang ni Enteng ang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan na siyang gumagabay sa kanya upang kumilos bilang isang tunay na mandirigma. Ang bawat suntok at kalmot ng aswang ay puro lamang sa hangin tumatama dahil sa bilis ng pag-ilag ni Enteng. Walang hiya kang musmus ka. Paano mo nagagawa yan, ha? Bakit ko sasabihin sa'yo? Bahala kang mag-isip kung papaano ko nagagawa ito. O baka naman ikaw ang may problema. Baka mahina kang klase ng aswang. Abat sira ulo kang bata ka. Heto ang sayo. Muli na namang umatake ang nilalang.
ngunit hindi pa rin ito makatama kay Enteng. Ang anting-anting na gumagabay kay Enteng ay sadyang malakas at makapangyarihan, kung kaya't sisiw lamang sa kanya ang pag-iwas sa mga matitinding atake ng aswang. Saglit na napahinto ang aswang at panay ang hugot nito ng hangin. Ano aswang? Pagod ka na ba? Ngayon ako naman ang aatake sa'yo at tatapusin ko na ang buhay mo tulad ng ginawa mong pagtapos sa buhay ng aking ama. Sa pagwikang iyon ni Enteng, ay mabilis ang kanyang ginawang pagtakbo pasugod sa humihingal na aswang. Nang mapansin naman ng nilalang ang paparating nitong kalaban, ay naghanda naman ito. Ibinuka nito ang kanyang mga paa at inihanda ang kanyang mga kamay upang sa paglapit ng katunggaling paslit ay madali lang niya itong mahuhuli. Ngunit ang planong iyon ng aswang ay isang pagkakamali sa kanyang parte. Dahil nang malapit na si Enteng sa aswang, ay bigla siyang nagpadulas sa lupa upang makalusot sa pagitan ng mga paa ng nilalang. At sa pagtagos ni Enteng sa pagitan ng mga paang iyon ng aswang, ay kasabay ang pagwasiwas niya ng kumikislap na itak, ang itak ng kanyang ama. Umatungal ang aswang nang bumaon mula sa kanyang tiyan hanggang sa tumagos ang itak sa kanyang likuran. Pumulandit ang pinaghalong pula at itim na dugo ng aswang na siyang tumulo sa katawan ni Enteng. Naghihingalong bumagsak sa lupa ang nilalang at nanlalaki ang mga matang nakatingin sa bata. Napakahusay mo. Masyado kitang minalait dahil sa isa ka lamang bata. Ngunit daig mo pa ang isang manunugis kung makipaglaban. Yan ang hirap sa iyo. Porkit maliit ay akala mong kayang-kaya nyo. Hindi mo ba alam na ang maliit ay mas nakakapuwing? Ngayon magdasal ka na dahil igagawad ko na ang iyong kamatayan. Tumalon pa ibabaw sa aswang si Enteng at walang awa nitong tinagpas ang ulo ng nilalang. Ngayon ay nailigtas ko na ang buhay ng batang anak ni Aling Tasing at naipaghiganti ko na ang aking ama. Tay, saan ka man ngayon naroroon? Patay na ang aswang na kumitil sa iyong buhay. Walang kaalam-alam si Enteng na may paris ng mapupulang mata ang lihim na nagmamasid sa kanya. Mula sa madilim at masukal na bahagi ng bakuran ni Aling Tasing ay isang aswang ang kasalukuyang nagngingit-ngit at may makahulugang ngiti ang nagkukubli. At ito ay ang aswang na nagtataglay ng malaking peklat sa muka, ang gabunang pumatay sa kanyang ama. Ikaw pala ang anak ni Damiang mag-uuling. Huwag kang matuwa bata, dahil hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Hintayin mo ang balik ng aking paghihiganti. Aling Tasing, tao po. Si Enteng po to. Bumukas ang bintana ng kubo at dumungaw si Aling Tasing. Laking gulat nito nang makitang naliligo ng dugo si Enteng. Naku, iho! Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Aling Tasing. Sasabihin ko lang po na patay na ang aswang na nais biktimahin ang iyong anak. Kaya mapayapa na ho kayo ngayon. Sige po, uuwi na po ako at siguradong si inay ay nag-aalala na rin. Maraming salamat, Enteng. Hulog ka ng langit sa San Quintin. Pagpalain ka ng Diyos. Pagdating ni Enteng sa bahay, ay agad siyang sinalubong ni Lusing. Halos himatayin ito nang makitang puno ng dugo ang katawan ng anak. Hindi ko po ito dugo, inay. Dugo po ito ng aswang na napatay ko. Naipaghiganti ko na po ang itay at nailigtas ang anak ni Aling Tasing. Diyos ko, akala ko ay napahamak ka na. Umakyat na tayo ng bahay at maglinis ka na ng katawan mo. At sobrang baho mo, anak. Ang lansa mo. Nagtatawanan silang mag-ina habang pumapasok sa munti nilang tahanan. At mula sa dilim ay naroon na namang nakamasid ang gabunan at sumilay sa mga labi nito ang isang nakakakilabot na ngiti. Wakas. Ano kaya ang mangyayari ngayong alam na ng gabunan na si Enteng ay anak pala ni Damian, ang mag-uuling na kumitil sa anak nitong aswang at nagbigay ng habang buhay na marka sa kanyang muka. Kung nagustuhan po ninyo ang ating kwento mga kakilabot, ay i-comment lang po kung nais nyong marinig ang part 2 ng pakikipagsapalaran ni Enteng. Para po magawan ko ito ng ikalawang yugto. Marami pong salamat. Dumako naman po tayo sa ating shoutout.
Shoutout po sa lahat ng Kakilabot subscribers at silent listeners na walang sawang sumusuporta sa ating munting channel. Marami pong salamat sa inyo. Shoutout din po kina Kakilabot, Ma'am Bioli Liharso from Cavite, Ma'am Corazon Clemente, Ma'am Carmelita Pruna from Dubai, Ma'am Maria Clara from Al Rajeh State of Kuwait, Jerly Banes, Ma'am Milagrosa Luke from Hong Kong, Sir Rex Del Rosario from Croatia, Sir Nestor Bauyon, Sir Emmanuel Escobel from Laguna, Sir Pab Flores from San Vicente, Santa Maria, Bulacan, Lu Xiaotang, Ma'am Nora Fe Fajardo, and Leslie Reyes. Muli po ito ang inyong Kakilabot na taus-puso pong nagpapasalamat. Kita-kits po tayo sa susunod nating kwento.